Hello po ulit sa inyo. Isa na naman ako, wala akong magawa. Pumasok ang anak ko, ang asawa ko. It's alas alas 7. Alas 7 yung gabi. Alas 8. Walang magawa. So, ganito bubuhay sa Japan. Hindi ko nila lahat. Buhay ko to. Yung mga nagtatrabaho natural, busy sila sa sarili nila, busy sa buhay. Wala na silang time katulad ko na paikot-ikot na ganito, patanga-tanga at magkagumuwa ng mga kabalustugan sa harap ng camera. So kung ako nagtatrabaho siguro, wala akong time dito magsasabing boring o nai-stress dahil lagi lang ako nakaupo o tambay, lumabo, umikot-ikot at nag-iisip, nag-uubos ng oras. So ganun. Kung tatanungin ang buhay sa Japan, siyempre hindi pare-pareho. Hindi pare-pareho ang katwiran o ang mga sasabihin, lalo na mga Pinay o mga foreigner. Sa mga Japanese, may naririnigan din ako na porking sila, may mga commenting sila sa sariling bansa nila. So, sa case ko, unahin natin ang kaso ko, kung ano masasabi ko dito sa buhay sa Japan. Nung unang tungtong ko sa Japan, syempre hindi ko iniisip na malulungkot ako rito dahil unang-una kaya ka nag-abroad, pumunta ng ibang bansa para kumita at magtrabaho. So, expected na yung homesick ka. Expected na rin na mamimiss mo ang pamilya mo, pero kaya nga nag-abroad, handa ka sa sarili mo na iiwanan mo ang sarili mong bayan at iiwanan mo ang mga kaibigan mo, kamag-anak mo at pamilya mo or mga bagay na ginagawa mo lagi sa Pilipinas. Kaya ka nga nag-abroad dahil gusto mong kumita or tumulong sa pamilya mo or hinahanap mo kapalaran mo sa ibang bansa. May iba naman na trabaho lang habol dito or talaga naghahanap ng kapalaran na dito na tumira at dito na rin magtrabaho at makapag-asawa at makapag-anak. So, sa kaso ko, hindi ko po pinangarap ang mag-Japan. Hindi ko po pinangarap ang mag-asawa ng Hapon at hindi ko rin pinangarap na dito tumira ng matagal na siguro ito kapalaran ko pero nandito ako. As I mentioned na nga, aksidente ang parang hindi sinasadya na nakarating ako ng Japan na ayaw ko man, pero ayaw ko, dito ako magsak. Nung bata ko, ang pangarap ko talaga po is makapag-asawa ng Amerikano. Hindi na Amerikano, basta blondie siya, blue eyes, kasi gusto ko magkaroon ng anak na, alam na, blue ang mata, green. Basta hindi siya Pinoy. Hindi ko pinangarap mag-asawa ng Pinoy. Gusto ko ibang bansa. Saan bansa, hindi ko alam. Kaso, ang kapalaran hindi nga natin hawak. Hindi sinasadya. Nakatungtong ako ng Japan na never ako nangarap ng Hapon. Hindi ko gusto ang Hapon. Pero, pag-asawa nga ako ng Hapon. Pero, siguro ganun ang kapalaran ko. Ang totoo, nakapag-boyfriend po ako ng Hapon, 2. Yung kauna-unan sa Takamatsu. Sa manliligaw, maraming manlilingaw. Hindi naman manliligaw kung siseryosohin mo yung iba, mga customer. Yung mga asawa rin yung iba ron. Hindi ka naman papatol sa may asawa para hiwalay yung asawa nila nang dahil sa'yo, di ba? Siyempre, karamihan ng mga dapat patulan mo yung mga binata at walang asawa kasi hindi naman natin gustong makasira ng pamilya. May pamilya. Alang karamihan dito, may narinig ako mga Pinay, hiwalay sa asawang Haponesa na pangasawa ng Pinay. So, case by case yan. Yung mister ko, nakuha ko. Nakilala ko binata naman. Natural, maraming bae, palikero ng binata. Namit ko mister ko sa edad na 35. Ako sa edad na 19, magto-20. Ang gap namin is 14 years. 14 years ang gap namin mag-asawa. Nahanap ko picture namin, hindi ko makita. Sa ako na lang ipapakita. So, ang unang tungtong ko rito sa Japan, nakaramdaman ako ng lungkot o yung na-bored ako dahil nag-iisa lang ako sa apartment pag iniiwan ng mister ko, wala akong magawa, hindi pa naman ako marunong maglinis ng bahay, magluto, hindi pa ako ganun ka bagay na pangbahay kasi nga maglilinis ka, di ba? Magluluto, tapos nakahiga ka lang sa bahay,
hintay mo yung mister mo, hindi mo malaman kung ano gagawin mo, manood ng TV, hindi mo naman masyadong intindihan yung TV, tapos aarkila ka ng video para lang makapanood ng English, dahil yung panahon VHS pa, wala pa mga computer, wala pa yung mga CDs, cassette player pa, tapos ang telepono pa that time, yung bang kasal ako, is ginaganon pa yung telepono. So, pag nagkaroon ka ng telepono push button at tapos meron ka ng pocket bell ba kung tawagin yung social ka na nun. So, yung time na yun medyo malungkot pero hindi naman ganun katinding nakapag-asawa kasi gusto ko lang asawa ko tapos maligaya naman kaming nagsasama. Yun nga lang, wala akong libangan. Ang ginagawa ko lang kundi magbasa ng comics na hindi ko naman nababasa pero pinipilit ko siyang basahin kasi may 3 letra ang Hapon ni katakana sa ng kanji. So, pag wala akong magawa sa bahay, iwanan ako ng mister ko ng dictionary tapos mag-aral daw ako ng Hapon. Manood daw ako nun, magsulat gano'n. Minsan nagdo-drawing ako. Magaling ang kamay ko sa art, nagdo-drawing ako, gumagawa ako ng ano, nananahin, nagaganchilyo ako, at ano. At kinakalay ko minsan yung mga tukador o cabinet, mga private na gamit ng asawa ko, baka may mga litrato ng babae, may mga sulat, kahit ko naiintindihan. Kinakalaykay ko ba yung mga old pictures niya, mga nahulihan ko na nga nasang katerba mga lumang litrato ng babae, pero siyempre pas na naman yun. Isa may tumatawag doon ng mga dating girlfriend yata ng asawa ko na hinahanap ang mister ko, tinatanong ko gano'n na keso gano'n. Marami na yung mga case na nangyari sa akin, may sumusulat na babae sa mister ko, hindi ko naiintindihan, pero iniisip ko mga ex niya yun na naghahabol. Kasi kung sa office yun o may kinalaman sa work yun, bakit yung parang pagdating sa doon may puso, may heart na drawing, kung office yun at mag-heart. May narinig pa nga ako tumatawag ka golf player daw siya, kalaro sa golf. Tapos tinatanong ko gano'n, diba? Sagot, pero alam ko yung mga ex ng mister yun. Hindi nakasilosa. Kaya wala sa akin yung mga yun. Bago ako naging asawa ng mister ko, nagkaroon siya ng isang Pinay. Yung Pinay na yun is, singer. Pakakasalan niya yun, kinuha niya sa Japan yun, niligawan niya sa Pinas, at nakapagsama sila ng 3 months. Ang kamalas-malasan itong Mr. Punto, siguro umuwi muna yung Pinay sa Pilipinas para magbakasyon, pero plano talaga nila magpakasal. Ang mali lang sa girl, masyado siya nag-trust, na loyal sa kanya yung asawa ko, pero ang asawa ko po mabait. Nag-trust siya masyado sa asawa ko na hindi siya papalitan o hindi magluloko. So, ang ginawa ni girl, nagpahinga sa Pilipinas ng matagal. I mean, let's say, 2 months siyang hindi bumalik ng Japan. But naglibang muna kasi pinadala na malaking pera ng asawa ko. Nag-shota sila that time. So, ang babae, bago bumalik ng Japan, naglibang muna. Nag-ano muna siya, yung bang nagpahinga, siya enjoy. Si Hapon, itong asawa ko, 35 by that time. Nung panahon kakasagsagan pa ang mga Pilipina club, mga Pilipina bar, at kasabikan pa ng mga Hapon na pag nakakita ng Pinay, mga hayok na hayok sila pag nakakita sila ng Pinay, gandang-ganda sila sa mga Pilipina pag nakakita mga Hapon. Panahon na yun, kaya maraming mga Hapon na nasira ang buhay, na pamilya, nasira ang buhay mag-asawang Haponesa nang dahil sa mga Pinay. Totoo po yun. Maraming nag-divorce na po nang dahil sa Pinay. May mga nalokong Hapon nang dahil din sa Pinay, pinirahan ng Hapon nang dahil din sa Pinay. May nabuntis din na Pinay, niloko ng Hapon, naanakan yung Pinay, natangang Pilipina, nagpabuntis Hapon na hindi naman pwedeng pakasalan dahil may asawa, tinakasan niya po, numuwi ang Pinay, nabuntis, may anak. May mga ganung case po. So, ang kinukwento ko muna yung kaso ko. Bago ko namit ang asawa ko, may istorya po ang buhay ko bago ko naging asawa ang asawa ko. Pangalawa po akong Pilipina na naging asawa ng asawa ko. Pero hindi naman kagustuhan ng asawa ko yung nangyari sa amin. Siguro, pinadhana talaga kami, hindi sila ng girl na una niya naging girlfriend. So, may naging girlfriend ng asawa kong Pinay bago po ako. Yung Pinay na yun, singer siya sa lugar doon sa dati kong pinuntahan na lugar sa Chiba. Namit niya yung Pinay niya sa isang club, singer. So, niligawan niya yun. Nang niligawan niya yung Pinay na yun, kilalang-kilala siyempre siya doon.
Papakasalan yun. Tapos nung pinuntahan niya ng Pilipinas yata yun. Pagka uwi ng Pilipinas, pinuntahan doon sa bahay ng girl. Namit ang mga pamilya, mga kapatid. At papakasal sila. Ngayon, itong asawa ko, siyempre may pera. Engineer asawa ko eh. Hindi naman ang babaeng gagastos. So, plano nila, pagbalik dito sa Japan, papakasal sila in grande. Bumalik ang mister ko sa Japan, hinintay yung babae, iniwan muna sa Pinas. So, ang ginawa ng girl, nagpahinga muna sa Pinas para bago bumalik ng Japan. Siguro, iniisip niya naman na, total, mag-aasawa na rin lang ako, enjoy muna ako sa Pinas. Nagtagal siya sa Pinas ng 2 months, yung pakakasalan ng asawa kong babae. Ang mali lang siguro, yung mister ko, hindi naman po yan talaga loko o babaero, pero naging palikero, maraming naging girlfriend eh, kita ko. Babaero mister ko, pero hindi naman siya manluloko. Namalas lang, ito ang nangyari. Yung pinanap na dapat pakakasalan ng mister ko, nung umuwi ng Pilipinas, pinunta ng asawa ko, niligawan, di ba? Kinuha niya yung Pinay, dinala niya sa Japan. That time, hindi mahirap ba ang pagkuha ng babae? Kinuha niya ng pa-tourist visa muna yung babae, 3 months. So, 3 months sila nagsama sa bahay, sa tinitira ng asawa ko. Doon sa business trip kasi ang mister ko doon sa party ng Chibe. Doon niya na-meet yung girl. So, may apartment ng mister ko doon. Nagsama sila 3 months. So, umuwi yung babae kasi hindi na na-extend. Umuwi ng Pilipinas para asikasuhin siguro yung mga kinakailangang papers sa kasal nila. At kukunin din yata yung parents ng babae o sino ko pamilya para dito sa Japan ikasal. So, si babae, nagtagal ng 2 months. Palagay natin umuwi ang babae ng November. December, January, February, November kasi umuwi yung babae December, pumunta ng Pilipinas sa mister ko. January, wala si babae. Parang inabot yata ng 5 buwan yata sa Pilipinas yung babae. Ang natatandaan ko kasi, May. Dumating ako ng Japan, May. Siguro yung mister ko, well, may communication sila. Nagtatawagan sila sa phone kasi telepono pala, mahal ang billing. Grabe, nakita ko, nung kinasal na kami ng asawa ko, nakita ko mga billing nilang dalawa. Pero doon may kibo. Tingnan ko, ang laki na nagastos ng asawa ko kakatawag, tsaka ng babae. Pero siyempre, asawa ko lahat ng babae nun. Ngayon, nung dumating ang May, hindi ko naman paano, basta alam ko, nagtagal si girl sa Pilipinas, tapos tawagan lang sila, kontakan. Ngayon, nung May, dumating ako ng Japan, nag-iisa po ako solo performer. Hindi ako dancer, pwede ko magsayaw, pero solo, lang ako. Yun nga, parang ngayon, sinasabi ko nga na coffee shop, na parang waitress kami ron, pero pwede kang tumebo, pwede kang mag-serve sa hapon, pwede kaming kumanta. Walang show, kundi parang maliit na coffee shop lang yun, na ginawa lang na parang bar na maliit ng amo namin. So, yung asawa ko, sa lugar na yun, sa city na yun, maliit na city, sa Chiba, Kimitsis, wag ko nang banggitin yung lugar, party ng Chiba, ang bar po ng mga Pinay doon is parang 2 o 3 lang. So, parang alam ko, 2. Yung club na pinupuntahan ng mister ko na dati niyang na-meet yung kanyang girlfriend, hindi na siya makapunta doon kasi pag pumunta doon, baka sabihin ng mga ng staff doon o ng mga babae, yung mister mo pumupunta rito, syempre magsiselos yung girl sa Pinas. So, itong mister ko naman, nagtatrabaho lang siya at hinihintay niya lang yung girlfriend yung pakakasalan na nasa Pinas. Taga Manila yung girl So, siguro, lalaki to, nalulungkot, asawa ko, nalulungkot, 35 pa lang yan, nagdadrive siya, kakotse siya pauwi. May mga parang mga banner o mga parang commercial na nakakalat sa kalye. Nakalagay po doon yung pangalan ng pinagtatrabahuhan ko. Bagong kaka-open lang po. Siguro 3 months nung pinagtatrabahuhan ko. So ako bagong dating, bagong saltang babae, bago kong mga talent. Ilan kami, pero solo ako. Nung gabi na yon, first night ko po doon, pinasok doon ako. Siguro yung asawa curious sa bagong Pinay yung parang restaurant ba o bar yun or coffee shop yung lugar ko, pumunta po sila doon grupo. Doon naligaw ang asawa ko. Doon ko namit ang mister ko. Mister ko, nung nakita ko, suplado. Pinakausap ko, nung nakita ko, sabi ko, Miss Tiswin to, parang Kastilaloy, parang kala mo Koreanong mataong sa nilong, sabi ko ganun, cute. Pero hindi ko may
isip yun kasi trabaho lahabol ko eh. Pero kailangan ko mangulit ng customer o ng mga kaibigan para may balik-balikan ka. Kasi yun ang trabaho ng talent sa Japan, ng entertainer eh. Pero hindi ka pwede lumandido, bawal sa amin ng cutics, bawal sa amin ng sigarilyo, bawal ang alak dahil mapapagalitan ka, magpe-penalty ka, babawasan ka ng sweldo. Ganun kahigpit yung aming amo. Conservative in short. Ngayon, yung asawa ko yun, natatandaan ko, pag tinatabihan ko, umiilag. Sabi ko, ba't kang murong? Sabi niya, masakit ang daliri. Yung pala, nag-baseball yata na gano'n. Yung pala, meron siyang iniingatan na pakakasalang Pinay sa Pilipinas na hindi niya naman kinukwento na ayaw niya siguro mention, siguro private niya na yun. Tahimik ko lang siya, pinakakanta ko siya, kakanta siya, ganun-ganun. Nagkataon, nagkukwentuhan kami, bumalik-balik siya sa akin, nagbubulahan-bulahan. Ayun, nauwi siya dun sa lugar ko, binalik-balikan niya ako. Hanggang sa nagkagusto sa akin yung asawa ko, inabot ng 2 months, 3 months na luloko na sa akin yung asawa ko na halos gusto na akong pakasalan, halos mabaliw na sa akin, nagpupuyat at tatapunan ng pera. Ngayon yung babae sa Pilipinas na gustong bumalik para sa kanya, yung papakasalan niya, tumatawag, hindi na masyado pinapansin ng asawa ko hanggang sa sabi, nagsinungaling na lang asawa ko ka nang bumalik kasi nagkasakit ako, kaysa na-aksidente siya, kaysa ang kwento ng mister ko yata na baldado siya, na maghanap ka na ng iba o maghanap ka na ng ibang mapapangasawa dahil ako may sakit. Parang nagsinungaling white lies ang asawa ko doon sa girl. So, nangyari, yung babae, parang hindi matangga, pero may pamasahe kasi yata yung babae, pinadala ng asawa ko noon, hindi naman siya bumalik-balik. Biglang dumating ng Japan ang hindi yata pinaalam, pero ang biyanan ko that time buhay pa eh. So, ang tinawagan yata ng babae mula sa Narita Airport, yung biyanan ko. Ang ginawa nitong babae, nag-taxi siya mula sa airport hanggang sa bahay ng mister ko. Kaso ang mister ko that time wala sa bahay. Pero ang eksena yun, hindi ko na masyadong naiintindihan kasi hindi ko na alam yun, hindi ko na inurigat yun. Yung time na yun eh, Sunday, kasama ko sa beach ang mister ko, tsaka yung amo ko, lahat kami mga talento, nagdagat kami that time. August yun eh, August. May ako dumating ng Japan, May, June, July, August, so naka 3 months na kami magkakilala ng asawa ko. August, pumunta ng dagat, dumating yung babae. Nung dumating yung babae, nagutla ang asawa ko kasi hindi niya akalain darating yung babae, nasa loob ng kotse, tinawagan siya ng nanay niya, tumakbo siya, yun, nagkagulo-gulo na. Ako naman, umaasa na wala namang girlfriend ng asawa ko o may Pinay. Ngayon, ang sabi nila ng asawa ko, hindi siya makakapunta sa pinagtatrabuhan ko, parang inutos doon sa tauhan na sa staff niya na bata na sabihin mo sa akin na hindi ako makakapunta mula at may sakit ang nanay niya. So, nagsinungaling yung mister ko sa akin na may sakit. Yung pala na inaasikaso siya, dumating yung kanyang pakakasalang babae biglaan. Umiiyak yung girl. So, ako naman naniwala. So, hindi ako tumawag kasi nung time na yun, ako tumatawag sa kanya, binibigyan niya ako ng mga calling card at saka coins na 10 yen kasi noong tanong wala kang cellphone. Dadial ka sa public, dadial mo siya, tawag mo siya, o siyang tatawag siya sa trabaho mo. So, kaso ng isang gabi na yan, second day, na naginip ako, ang panaginip ko, may babae sa tira ng asawa ko. Sabi ko, panaginip lang yun. So, nung pumasok ako sa trabaho, sabi ko sa mga friend ko, i-dial natin yung bahay ng boyfriend ko. Gano'n, kasi mag-shota na kami ng asawa ko that time eh. Pag rin ko, may sumagot yung girl. Sabi ko, hello. Sagot din sa akin, hello. Sabi ko, ay, yung dial. Sabi ko sa mga tropa ko, binaba ko. Sabi niya kasi, bakit? Sabi niya, ba't binaba? Hello din daw eh, ba't may Pinay eh? Sabi ko, mali yung dial ko, in denial ko. Sabi ko, hello. Talagang babae Pinay yung sumagot. Ang kinasyak ko, sabi ko, sino ka? Ba't ka nandyan? Sabi ko, ganun. Sagot niya sa akin, dito ako nakatira eh. Ha? Sabi ko, ganun, diyan ka nakatira? Ano mo yung, tinanong ko yung pangalan asawa ko, ano mo si ganito? Asawa daw siya. Para akong yelong natunaw na nabuhusan na may patubig na biglang nalusaw. Tapos yung mga alahas na binigay sa akin, asawa ko kasi pinabubad ko, pinagbabato ko. Sabi ng mga tropa ko, uy, tapon niya. Sabi ko, wala niya, sinungaling. Sabi ko, sinungaling mga hapon. Pagkatapos sabi ko, basta mahabang kwentuhan eh. Tapos sabi ko doon sa girl, asawa mo ba siya? Tapos biglang umiyak.
Sabi niya, pero hindi pa kami kasal. Sabi nung Pinay, nung girl, sa phone. Sabi niya, pero hindi pa kami kasal. Sabi niya, ganun. Ay, ganun ba? Sabi niya, sino ka ba? Sabi niya sa akin, ako, nagsinungaling ako. Sabi ko, kaibigan lang ako ni namamasyal lang siya dito sa amin. Kaya lang ako tumawag, meron lang kukunin sa kanya. Kasi hindi siya napunta dito. Gusto ko lang tanong. Pero pag dumating, pakisabi na lang. Sabi ko ganun. Tapos binabaan ko ang telepono pagkatapos magulgul ako. Galit ako. Tapos lahat ng bawal uminom ng alak na lasing ako. Lasing. Inom. Lasing ako. Lasing. Pinagalitan nga ako na amo ko. Pero ako lang paalam. Sabi ko, kahit kunin yung sweldo ko. Sabi ko, uwi na lang ang Pilipinas. Mga sinungaling kay mga hapon. Parang nasaktan ba ako? Nasaktan ako doon sa nangyari sa pangyayari na inisip ko, nahulog ang loob ko sa asawa ko, tapos may Pinay palang pakakasalan. Tapos di ko mati, sabi ng mga Pinay, ng kasamang kagrupo ko, tumawag ka, huwag ka patalo! Sabi niya, kahit ba nasa bahay, di pa naman sila kasal, di dumahil ako. Tapos hanggang sa, yung Pinay, umiiyak sa telepono, tapos tumutugtog pa yung mga, I don't know why you made me cry. Mga ganun ang tugtugin natin, di ba? Boulevard pa yata. Tapos umiyak ako, tapos umamin ako sa kanya na ganito na nagkagusto ko, pero ikaw ang pakakasalan yan, ikaw yun nandyan, ako hindi pa ako nagdadala. Sabi ko, namasyal lang siguro, nalungkot lang sa pagtagal ng, yung pagbabalik mo na napatagal na pasyalan sa lugar ko. So, sinabi ko na lang na huwag ka mag-alala, hindi kita guguluhin dahil ako nagtatrabaho lang ako. Saka sabi ko, papakasal naman pala kayo, ingat na lang. Pero yung babae parang hindi naniniwala sa sinasabi ko. Parang nagpipili. Parang na-hyper siya, umiiyak siya na kay first love niya daw ang asawa ko. Ngayon lang daw siya na-inlove ng gano'n, nasaktan siya. Parang narinig ko, naghiwa Parang naghiwa siya. Ngayon naghiwa siya doon, bigla na lang siya nagbitaw ng telepono na, pero asawa ko na rin nagkwento nung afternoon kasi siyempre asawa ko kinuwento Saktan yung girl, pero hindi ko kasalanan yun Kung hindi talaga sila. Ngayon yung nangyari, umiyak yung girl, umiyak din ako, worry din ako, tapos dumating yata yung mister ko, tapos pinatayan na nila ako ng telepono kahit mag-ring ako, kasi siyempre, takot din siguro asawa ko, di ba? Ang nangyari nun, halos 1 week yatang wala akong contact, wala akong communicate. Pero pumupunta yung ka-office ng asawa ko sa trabaho ko para mag-explain, pero sinisisi ko sila, galit ako. Ganun na nangyari. Pagkatapos, siguro Wednesday night yun Wednesday, Thursday, tulala ako, umiiyak ako, lasing, tulala. Parang wala na akong tiwala sa hapon. Wala na akong gano'n magtrabaho ba. Tapos yung girl na yun, may ginawa ang asawa ko siguro kung anong plano niya. Kung yung Pinay na pumunta sa kanya na pakakasalan niya ang pipiliin niya, yung pakakasalan niya talaga na Pinay na pumunta sa bahay niya ang pipiliin niya, or ako, kasi dapat siya magdesisyon Pinangakuan niya ako na ako rin ang pakakasalan niya. Nililigawan ako ng asawa ko. Dumating yung isang Pinay na dapat papakasalan niya pala na galing Pilipinas na i-live-in niya na ng 3 months. So, nahirapan ng asawa ko, sino pipiliin sa aming dalawa? Yung girl na yun, that time, sabi niya sa akin, ano siya, 21, 22, ako that time, 20. So, 1 taon lamang sa akin. Ang itsura niya, tinatanong niya pa nga itsura ko Ano daw itsura ko? So, in-explain ko ganun, pero nagsalita siya sa akin, kaya siya umiiyak. Nakitaan niya pala ako ng mga pictures doon sa bahay ng asawa ko. Yung asawa niya, asawa ko na ngayon. So, naglulungkat siya siguro ng mga ebidensya doon sa bahay na apartment na titigilan nila. Nakita niya yung mga pictures ko. Kaso nakakasakit doon para sa kanya kasi hindi naniniwala na walang ginawa ang asawa ko. Ang mga pictures ko po is puro bold. Ang mister ko po, binigyan ko ng mga hubad kong picture. Nung panahon nun, wala naman tayong computer. Ewan ko, meron akong barkada. Minsan lasing kami, na pagkakatuwaan namin, pagkaligo namin, minsan naka-underwear lang ako. Minsan sabi ko sa kunan mo nga ako, kinukunan, nakakatuwaan lang ba namin na magkunan mo ako ng ganito, mga sexy, mga ganun-ganun. Loko. Nangihingi ng picture sa akin yung asawa ko, nung siyempre naliligaw pa siya ako, maldita rin ako, nahingi ng picture, bibigay ko, sabi ko lang ako mga picture, nung panahon, hindi naman uuso masyado mga camera pa, wala pang cellphone. So, natatandaan ko, may mga ilang litrato ko, kinuha ng mga barkada ko na medyo sexy, mga naka-underwear, bibigay ko yun.
sobrang talaga mga mga post na kung ano-ano. Nakita yata ng girl yun, sabi niya sa akin, ang dami-dami mga litrato dito eh. Sabi ko, pasensya ka na, trip lang naman yan. Pero huwag ka mag-alala, hindi naman ako siguro siseryosohin ng, sabi ko ng ganito, ng asawa mo, yung papakasalan ka, kasi ikaw ang nandyan. So, ikaw yung papakasalan, ako siguro, pinaglaruan lang, gumanon ako. Pero nasaktan ako, umiyak ako. Inisip ko talagang baka pinaglaruan nga lang ako ng asawa ko. O hindi totoo yung mga sinasabi niya sa akin. Pero, naniniwala ang mga friend ko, tsaka yung mga ka-office mate ng asawa ko, sa akin, talaga nahulog ang lubang mister ko. Kaya lang, hindi natin alam, meron pa pala siyang itinatagong Pinay na nasa Pilipinas. Kasi natatandaan ko, nandun sa kotse niya, may nakasulat na pangalan ng girl. Akala ko mapunisa. Ang asawa ko, babaero ng binata. May mga Amerikana pa yan, may Venezuela, Mexicana, Australiana. Kung tutusin, so parang nag-doubt ako. Yun nga lang, kung i-make the story short, sa akin bumagsak, sa akin pumirme ang asawa ko. Sa dami niya naging shota, naging babae, babaero, sangkaterba, kahit saan. Kasi nag-aabot ng mister ko around the world eh. Maraming narating asawa ko, sa ibang bansa, marami siya naging shota rin na manong girlfriend na Haponesa, Amerikana, ba't malahi? Mexicana, ba't Venezuela, yung pinanyaman naman niya, tsaka ng binan ko. So yung Pinay na yun, dinisisyonan pala ng asawa ko. Saturday, wala pang 1 week, so magwa 1 week, so Saturday, dinala sa hotel yata na malapit sa Narita Airport, inuwi ng asawa ko yung Pinay na papakasalan niya na pumunta ngayon, pinauwi niya na ng Pinas at nag-decide yata ang asawa ko na na-realize niya na hindi ikaw ang pakakasalan ko. Pero siguro hindi niya ako mination, kung paano niya in-explain sa girl, nakalimutan mo na lang ako, hindi mo na lang sa parents mo, hindi matutuloy yung kasal natin, maggawa ka na lang ng dahilan na may sakit ako, na kaya so ganito, baldado na ako. Umiyak yung girl, o nag-iyakan sila, parang ganun, yun ang kwento. So, ang nangyari, kawawa yung girl, naawa rin ako, pero syempre paano naman ako, kaya hindi ko alam kung mali ako yung mali, paano ba nga, kung iisipin mo ngayon, ako ba ang mali? Ko alam, ang agaw ba ako? So, ang nangyari, nung Saturday, nung gabi na yun, hapon, niling ko yung landline uli ng mister ko, sumagot ang mister ko, binagsakan ko pa nga eh. Tapos denial ko uli. Pagsagot ng mister ko, sinabihan ko, nakakatawa ka. Hindi ka nakakatuwa, sabi ko sa kanya ganun. Tapos humingi ng sorry mister ko sa akin, umamin siya na ganito ganun, meron daw siyang ganito. Inamin niya yung babae, at kinuwento niya yung ganun. Tapos pinuwi niya na, hinatid niya na sa airport, pinuwi niya na. Hanggang sa, hindi ko na rin makontrol, pinatawad ko rin, tapos nagkita rin kami, nung nasaan ako that time, nagkita kami, punta kami yung par, nagyakapan, ang drama, parang Alden Richard, love story talaga. Nagkita kami, iyakan kami, yakapan, tapos sabi niya sa akin, mamayang gabi, dadalo, talaga, very romantic ang nangyari love life sa asawa ko. Isa-isayin ko yung story, napakaganda, kaya lang, pinaiksi ko na lang kasi haba eh. So, nangyari, nakasakit nga lang ako ng damdamin ng isang Pinay, na hindi siya nakatuluyan, ako ang pinili ng asawa ko hanggang sa ako pinakasalan ng asawa ko, ako yung, ito kami. Pero yung Pinay na yun, aminin ko sa inyo totoo, tumatawag siya sa akin sa telepono minsan, may sinasabi sa akin hindi magandang salita, lasing, nagtatrabaho siya nung panahon na kaming kasalan ng mag-asawa. Tapos nung may anak na ako dito sa Tokyo, aminin ko na meet ko po siya once. Nakita ko po siya dito. Malapit lang siya dito sa mga 3-4 istasyon ng napapag-asawa rin na hapon, may anak na, at na-meet ko siya. Ang kaibahan niya lang sa akin, morena siyang babae, may iksing buhok, at medyo parang bumbayin. Ngayon, ang kinalaman ko lang sa kanya, chubby siya eh. Ako hindi ako chubby eh. Maputi ako, mahaba ang buhok ko that time, nung ako'y bata. Siya singer nga lang siya, ako hindi ako singer. Pero magawa kumanta, pero hindi ako singer. Sabi ko, model ako, sabay ganun eh. So, yun ang nangyari po, kaya ako nag-iasawa mister ko. Pero kung tatanungin, kasalanan ko ba yun na hindi natuloy ang kasal nila? Ang sa akin, sana hindi nagtagal yung girl sa Pinas. Nung magpapakasal sila, sana hindi siya nagtagal ng 2 months doon. Ito naman mister ko, kung totoong mahal siya, kasi binalikan siya, di ba? Ginastusan niya. Ang asawa ko kasi ang namili eh. Kung yung babaeng dapat pakakasalan niya o ako. Pero tinanong ko, mister ko, ano totoo? Bakit? Akala ko nga siya pipili kasi yung pakakasalan. Ako, pastime lang, iisip ko. Tinanong ko, bakit ako pinilin? Sabi niya, pang habang buhay daw kasing asawa ang pinipili niya. So, kaya ang pipiliin niya dapat
Yung talagang gusto niya. Gusto niya rin daw yun, pero mas lamang daw naramdaman niya sa akin. So, akong pinili niya. Kung ikukwento ko, baka sabihin niyo, nagyayabang lang ako. Kaya hindi ko nasasabihin, ba't akong pinili ng asawa ko. Ganun po ang istorya namin mag-asawa. Kaya ako naging asawa ang asawa ko. Anong nangyari, naging parang nang agaw ako ng buhay ng lablet na may lablet. Pero hindi naman pa sila kasal, so wala ang kasalanan dun. Kami ang magkapalaran, hindi sila. Yun po. So, pinili yung sorry kung nakuha ko yung first love mo at naging asawa ko ang asawa ko. Siguro, masaya ka na rin naman sa asawa mo ngayon eh.